Zelensky handang isuko ang teritoryo ng Ukraine sa Russia para sa kapayapaan. Sa gitna ng malupit na digmaang umiiral sa pagitan ng Ukraine at Russia, lumitaw ang mga balitang si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay handang isuko ang ilang bahagi ng teritoryo ng kanyang bansa upang tuldukan ang kaguluhan. Не може бути запрошення НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Bakit ito nasabi ng President ng Ukraine? Sumusuko na ba sa digmaan ng Ukraine? At ano ang naging reaksyon ng Russia dito? Yan ang ating aalamin. Ang hidwaan ng Russia at Ukraine ay bumalot sa mundo mula nang maganap ang aneksasyon ng Crimea noong 2014. Noong Pebrero 2022, nagpalala ang full-scale invasion ng Russia na nagresulta sa pagkasira ng infrastruktura, kawalan ng kabuhayan, libu-libong buhay na nawala sa magkabilang panig. Sa harap ng matinding kahirapan at sakripisyo, umusbong ang balitang si Zelensky ay nagpapahiwatig ng posibilidad na isuko ang ilang teritoryo bilang hakbang upang tuldukan ang patuloy na digmaan. May ilang pangunahing dahilan kung bakit maaaring tinitimbang ng Administrasyong Zelensky ang ganitong hakbang. Una, ang pagsuko ng teritoryo ay maaaring magbigay daan sa agarang tigil putukan. Ang patuloy na hidwaan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at infrastruktura ng Ukraine na nangangailangan ng maraming taon upang muling maitatag. Ikalawa, ang kasalukuyang kalagayan ng digmaan ay tila nagpapakita ng limitasyon ng suporta mula sa kanluran, kung saan maraming bansa ang nakararanas na rin ng war fatigue o pagkapagod sa pagbibigay ng tulong militar at pinansyal. Mga positibong epekto ng pagsuko. Kung isusuko ng Ukraine ang ilan sa mga teritoryo nito, maaaring magkaroon ng agarang tigil putukan. Ang pagbawas sa bilang ng mga kaswalti at pinsala sa infrastruktura ay makapagbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na muling makabangon mula sa pagkawasak. Maaaring magresulta rin ito sa pagbawas ng tension sa pagitan ng Russia at kanluraning mga bansa na kasalukuyang nasa gitna ng malawakang geopolitical na kompetisyon. Bukod dito, ang pagtanggap ng bagong ayos ay magbibigay daan sa mga leader ng Ukraine na muling magtuon sa panloob na ekonomiya at ibang aspekto ng pamamahala na napabayaan dahil sa digmaan, mga panganib at negatibong implikasyon. Gayunpaman, ang pagsuko ng teritoryo ay hindi isang simpleng desisyon. Una, ito ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng moral ng mga mamamayan at militar ng Ukraine. Ang ganitong hakbang ay maaaring makita bilang pagtataksil sa prinsipyo ng kalayaan at soberanya ng bansa. Ikalawa, maaaring magdulot ito ng domino effect kung saan magiging mas matapang ang Russia sa mga susunod nitong hakbang, hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa silangang Europa. Sa kontekstong pandaigdigan, ang pagsuko ng teritoryo ay maaaring maging masamang halimbawa sa mga bansang may kinakaharap ding territorial disputes tulad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pangatlo, ang mga mamamayan ng mga teritoryong isusuko ay malalagay sa ilalim ng kontrol ng Russia. Nangangahulugan ito ng posibilidad na mawalan sila ng karapatang demokratiko, pati na rin ng pangamba sa kanilang seguridad at karapatang pantao. Reaksyon ng Russia. Ang reaksyon ng Russia sa pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na handa siyang magsuko ng bahagi ng teritoryo ng Ukraine bilang bahagi ng posibleng kasunduan sa kapayapaan ay may kaibahan sa pananaw. Ang ideya ng pagsuko ng teritoryo kapalit ng kasiguruhan mula sa NATO ay nagpapakita ng bagong estratehiya para sa Ukraine. Ngunit, ito ay maaaring ituring ang Russia bilang indikasyon ng kahinaan o pagiging bukas sa kanilang patuloy na layunin na palawakin ang kontrol sa silangang bahagi ng Ukraine. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang Kremlin sa mga detalye ng panukalang ito, ngunit malamang nasusuriin ito ng Russia batay sa kanilang mga geostrategic na layunin. Ang kasunduan tulad nito ay maaaring gamitin ng Moscow upang pahigpitin ang kanilang kontrol sa mga rehiyong okupado na tulad ng Donetsk, Luhansk at Crimea na matagal na nilang idineklarang bahagi ng teritoryo ng Russia matapos ang mga di kinikilalang referendum noong 2014 at 2022. Gayunpaman, ang pagsuko ng teritoryo ng Ukraine ay posibleng may komplikasyon para sa Russia. Sa isang banda, ito ay maaring magbigay ng diplomatikong tagumpay, ngunit sa kabilang banda, maaring magbunsod ito ng mga panloob na tension sa loob ng Russia
lalo na kung ang tagumpay ay hindi masasalamin sa mas malawak na suporta mula sa mga international na tagapagmasid o mamamayan. Dagdag pa rito, maaaring makita ng Russia ang mga probisyong ito bilang pagtalikod sa kanilang nais na makamit ang kabuuang control sa Ukraine na siyang layunin ng kanilang agresyon. Sa kabilang dako, may mga pag-aalala rin na maaaring gamitin ng Russia ang anumang kasunduan upang makakuha ng oras at lakas para sa muling pagsalakay. Bagay na nagpapaalala sa mga dati ng estratehiya ng Kremlin. Para sa ilan, ito ay nakikitang estratehikong hakbang na maaaring gamitin upang makapag-ipon ng mas maraming puwersa sa hinaharap. Pananaw ng international na komunidad. Ang balita tungkol sa posibleng pagsuko ng teritoryo ng Ukraine ay may magkahalong reaksyon mula sa pandaigdigang komunidad. Ang mga kanluraning bansa, partikular ang Estados Unidos at mga miyembro ng European Union, ay matagal nang nagbibigay ng suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng armas, pinansyal na tulong at mga parusang ipinataw laban sa Russia. Gayunpaman, kung pipiliin ng Ukraine ang ganitong landas, maaaring makaranas ito ng pagbabago sa suporta mula sa mga kaalyado nito. Samantala, ang Russia ay maaaring makita ito bilang tagumpay na nagpapatunay ng bisa ng kanilang agresibong estratehiya. Ang ganitong kaganapan ay maaaring magpalakas ng loob ng iba pang mga bansa o leader na gumagamit ng lakas upang makamit ang kanilang layunin. Ang papel ng diplomasya. Sa kabila ng mga negatibong implikasyon ng pagsuko ng teritoryo, nananatiling mahalaga ang diplomasya bilang susi sa resolusyon ng mga digmaan. Ayon sa ilang ulat, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia na maaaring magresulta sa isang kasunduan na hindi kailangang magsakripisyo ng teritoryo. Bukod dito, ang papel ng mga neutral na bansa tulad ng Turkey at Switzerland bilang tagapamagitan ay mahalaga. Ang mas matibay na pandaigdigang kooperasyon, lalo na sa pamamagitan ng United Nations, ay maaaring magbigay ng mas balanseng solusyon sa sigalot. Ang ideya ng pagsuko ng teritoryo ng Ukraine bilang solusyon sa digmaan ay nananatiling kontrobersyal at puno ng implikasyong pampolitika, ekonomikal at panlipunan. Bagamat ito ay maaaring magdala ng agarang kapayapaan, ang mga pangmatagalang epekto nito sa soberanya, moral at pandaigdigang batas ay hindi dapat balewalain. Ang desisyon ni Zelensky at ng kanyang administrasyon ay dapat magbigay prioridad sa kaligtasan at dignidad ng bawat Ukrainyano. Samantala, ang pandaigdigang komunidad ay may responsibilidad na tiyakin na ang anumang solusyon ay makatarungan at sumusuporta sa prinsipyo ng kalayaan at karapatang pantao. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi lamang laban para sa teritoryo, kundi laban din para sa mga demokratikong prinsipyo na dapat protektahan ng bawat bansa. Ang desisyon ni Zelensky ay kailangang timbangin ng mabuti. Mahalaga na ang anumang hakbang na gagawin ay hindi lamang para sa agarang kapayapaan, kundi para rin sa pangmatagalang kapakanan ng bansa. Ang pandaigdigang komunidad ay kailangang manatiling mapagbantay at handang magbigay ng suporta upang matiyak ang isang makatarungan at pangmatagalang solusyon. Ang digmaan sa Ukraine ay isang paalala na ang kapayapaan ay hindi lamang layunin, kundi isang proseso na kailangang pagtulungang buuin ng lahat. Sa huli, ang desisyon ng Ukraine ay hindi lamang laban para sa kanilang teritoryo, kundi laban para sa prinsipyo ng kalayaan at katarungan na dapat nating lahat ay protektahan. Ikaw, sa iyong palagay, ito na ba ang hudyat ng pagtatapos ng digmaang Russia at Ukraine? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at i-share. Maraming salamat at God bless.